Oof! Yo, good day guys, and ito po muli sa Daddy Win and maligayang pagbabalik sa Daddy Win channel. So, may bagong box mod si Aegis Legend. And ito yung Aegis Legend 3. Gusto ko sana ipakita yung yung kanilang official video sa Geekbabe channel. I think medyo alanganin pag ganun, no? Ito kasi si YouTube, alanganin sa kanya yung mga ganun. Parang kailangan mong i-restrict yung video. Galing din sa Geekbabe ito. Ito yung exploded view ni bagong version 3 ni Aegis Legend. So, ang last na version nila ay yung Legend V2. And matagal bago yung nasundan, di ba? So, parang ilang halos isang taon mahigit. Siguro dahil dito sa disposable mania, parang ganun. Yung pag-trend ng mga disposable, no? Kaya mas nag-focus sila dun sa mga ganong devices. Pero since parang ito, conclusion ko lang to, siguro dahil medyo nagiging off na yung disposable dahil napupuna ito kahit sa ibang bansa. Sa US, pinupuna na rin sila dahil bukod nga naman daw sa sobrang mura, madaling mabili ng mga underage, no? Mga nagbi-vape daw na underage. Sabi nila, nababasa ko to, ay karamihan sa mga disposable doon ay mas hinihigpitan na nila yung mga ipinapasok na product. So kahit dito sa Pilipinas, isang mapapansin nyo parang ganun din. Okay, and nagtataka rin nga tayo ang usapan namin doon sa iba nating mga kadikit diyan. Bakit halos wala nang nire-release ng mga bagong box mods? Okay. And ito nga, salamat kay Carlo Fernandez. Yan, kaya nagkakamali. Siya yung nag-forward sa akin ito Sabi niya, boss, may bago ng Legend pero walang top plate. Sabi niya, nakita ko wala nga kasi ang isang mapapansin natin dito, solid yung chassis niya. So, walang nagsiseparate na top plate. So, maganda naman ito kumpara dun sa Legend V2 na kumakalas yung top plate, no? Titingnan natin yung mga structure niya dito, no? And isang mapapansin nyo dito, guys, halos pareho ito ng size. Okay, halos pareho yan ng size ng version 2. No, may mga binago lang sila gaya nung wala nang lock. Dati may lock sila dito sa gilid. Since ito ay ginawa na daw nilang smart mode, ano ba yun? Nakita ko kasi dun sa tingnan nyo na lang hindi kasi ako pwedeng mag-post ng mga dito, ng mga websites ng mga regulated products. So, ang function na idinagdag nila dito, kaya daw naging smart. Kasi itong unit na to ay may sensor dun sa mismong likod nito. Pakita ko sa inyo. So, idinagdag nilang feature, guys. I think naglagay sila ng sensor. Hindi ako sure kung dito sa mismong leather pwedeng may wire o may sensor dyan, pero most likely nandito siya sa pwedeng sa area na to. Pwedeng naglagay sila ng sensor dyan or sa kabila na magse-sense, okay, sa kamay natin. Kung halimbawa hinawakan natin si unit, mag-a-unlock siya and pwede mong gamitin. May tawag sila palm sensing, parang ganun. Palm sensor. Parang ganun ang nabasa ko. No, na kapag hinawakan mo si unit, madedetect niya na hawak mo siya and pwede na siyang magamit. No, parang ganun ang pagkakaalam ko dun sa smart feature nila na yun. Okay, and isa pang napansin natin dito, guys, halos same sila ng ito, yung bezel. Ito to. Halos same sila nito. Pagdating sa V2, halos same sila niyan. And same size talaga sila, guys, dahil isang palatandaan yan ay dahil naka 18650 battery sila.
Ganun talaga ang mangyayaring size niyan. Yung dimensions nila parehong-pareho. Nagbabago lang naman kasi yung size ng mga mods depende sa battery na ginagamit. Okay, so ibig sabihin kung halimbawa dalawang 21700, magbabago yung size niya gaya nung isang isang version, yung Legend Classic, no? Aegis Legend Classic yata, tama tama. Yun, nagbago siya kasi malaki yung battery. Malaki rin siya. Yun nga lang, ang kaibahan niya mabigat. Yun ang disadvantage niya, mas mabigat siya. Although pwede kang gumamit ng 18650 battery, pero para sa akin mas okay pa rin yung talagang kung ano yung battery niya, since ma-utilize mo talaga kung ano yung feature niya. Matagal manobat, malakas, ganun. Pero pagdating dito sa bagong unit nila, nanatili sila dun sa yung dimensions, no? Halos parehong-pareho ng V2. And isang mapapansin nyo dito, yung LCD. Pag sa LCD guys, aakalain natin na malaki LCD nito. Hindi guys. Mas maliit ang LCD niyan. Tiningnan ko kasi ang LCD ng version 2 ay 1.09 yung sukat niya. Ito 0.9. So ibig sabihin, mas maliit ang LCD nito guys kumpara din sa isang klase ng Legend natin, yung earlier model, yung V2. Pagdating dito sa ibabaw, halos pareho sila ng pagkakadali ni version 2. Pansin nyo, 'di ba may apat na tornilyo din sila sa taas. Gumamit sila dito ng ES chip 4.0. So ang benefit yata nun, pagdating sa mas maganda siyang mag-deliver ng power. Kahit lobat na yung baterya mo, meron tinatawag yung boosting. Ibig sabihin maganda yung boosting niya. Meron siyang support sa ganun na kahit lobat na yung baterya mo, maganda pa rin yung output o wattage output. Okay? So, pagdating sa mga buttons, halos same sila ng parang same din sila sa V2. Okay, so itong Legend V3 guys ay dalawang klase. Okay? Regular and yung Carrera. Ano ba yung Carrera Edition? Siguro ipakita na lang natin saglit dyan, yung Carrera Edition. Ang pagkakaiba lang nila, naka 230 watts siya kumpara dito sa regular na 200 watts lang din, kagaya ng V2. So yung Carrera Edition, iba ang itsura niya. Para siyang exclusive, parang gold something, parang gold plated siya, no? So tingin ko yun yung mga nabago nila dito sa Legend V3. Kahit wala pa sa atin yung unit, na-imagine ko na halos parehong-pareho sila sa V2. Ang naiba lang talaga ay yung feature nila na palm detection. May sensing, hindi na siya nilalak ng manual. Wala nang manual locking ito. May nakita pa nga ako touch unlock. Hindi ako sure kung anong, wala pa kasi silang nilabas na review talaga, no? Mas maganda kasi kung mahawakan mo yung unit para makita talaga natin yung mga features. Kahapon nga parang may isang araw nag-release yata sila ng launch party, no? Not sure kung sa Europe yun. So nakita natin doon yung mga iba pa nilang features na parang may mga pinapakita pa sila doon eh. Panoorin nyo na lang sa YouTube, nasa Geekbabe channel. Yung pagbabaklas nito, since yun yung isa sa mga ina-after natin, since may mga nire-repair tayo pag minsan ng mga units, baka makahawak tayo nito mga ilang buwan lang mula ngayon. So I think halos pareho din sila ng disassembly ng version 2. Halos ganun din eh, yung nakikita ko structure. Parang may mga binago lang sila, may mga revision sila dun sa ibang mga parts gaya nitong chassis, no? So halos parehong-pareho lang din talaga. Sa mga features na lang talaga nagkakatalo. May mga idinagdag silang features na mas makakapagpadali, no, sa user. O nga naman, hindi mo na kailangan i-manual lock, no? Sa oras na hinawakan mo si unit, mag-a-unlock siya. Pag binitawan mo, magla-lock.
Isa yun sa mga feature na posibleng magustuhan natin dito. And I think kung ma-release ito guys, baka abutin ito ng ilang buwan kagaya ng mga nakaraan na version. Yung version 2 nila ang tagal eh, parang inaabot ng ilang buwan. Na-release na sa ibang bansa pero dito sa atin, hinihintay natin ang tagal. Although pwede naman silang umorder o yung mga taga dito sa Pinas, pwedeng umorder sa mismong Geek Babe Store, no? Pwede namang mangyari. And marami nga sa mga reviewer dito sa atin, umu-order na kaagad sila. Ngayon pa lang, pag nag-open na yung kung pwede na tayong umorder nito, at least makukuha na natin. Yun nga lang, mas mahal siya kumpara dun sa release nila dito sa Pinas pag naibagsak na dito. I think mas mahal kumpara dun sa ano. Pero ang nakukuha pala nito guys ay yung ano, ang makukuha nyo ay karaniwan pag set ay may kasamang tank. Okay, pag o-order kayo ngayon, I think wala pa yung kaya nagmamahal kaya oo. Yun tingin ko yung ano, dahilan kung bakit mahal siya dahil dito sa may kasama siyang tank, no? Yang included yan sa kit eh. So, posibleng pag na-release dito sa Pilipinas yan, merong kit, then merong mod. I think mas mura yung mod kumpara dun sa usually naman pag bumili tayo, mod lang. Kasi meron na tayo mga atomizer, pwede nating ilagay dyan. And pareho pa rin yan, 510 connection pa rin yan. No? And yun, sana may ibahagi tayo dito and yun, sana nagustuhan niyo itong ating feature ngayon. No, kahit hindi pa natin nahawakan itong Legend V3 ng Geek Babe. Good news to, no. And yun guys, ingat kayo. Ito po muna si Daddy Win. Bye. Oof!